Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Sa mga kasangbahay po natin na nag-aabang ng announcement ng class suspension ngayong araw ng Biyernes, July 10. Ilang mga lalawigan at mga bayan ang nagdeklara ng walang pasok ngayong araw dahil sa inaasahang epekto ng Bagyong Inday at Habagat. Kabilang sa mga lugar na nagdeklara ng class suspension ang Aurora, Antique, Negros Oriental, Sultan Kudarat at Maguindanao del Norte. Lahat po ng mga yan ay walang pasok sa lahat ng antas, mapa-public o private schools. Sa probinsya naman ng Pangasinan, ilang mga bayan din ang walang pasok ngayong araw, kabilang na ang Lingayen at Bayangbang na kapwa suspendido ang klase, mapa-public o private schools para sa lahat ng antas. Wala namang klase sa bayan ng Basista, mula preschool hanggang senior high school sa public at private, habang magsasagawa muna ng alternative learning delivery mode ang San Carlos City para sa public at private schools. Sa Calabarzon, maraming bayan sa Cavite walang pisikal na pasok, gayunman magkakaroon pa rin sila ng alternative mode of learning. Kabilang dito ang mga bayan ng Noveleta, Naik, Ternate, Amadeo, Mendez, Nunez, Silang at Tagaytay. Wala rin face-to-face classes ang ilang mga bayan sa Batangas at mag-shift muna sa online alternative mode of learning. Kabilang dito ang bayan ng Laurel, San Juan, San Pascual, Batangas City, Bawan at Calatagan. Sa Laguna, naka-alternative mode of learning muna ang San Pablo City. Habang sa Occidental Mindoro, walang pasok ang lahat ng antas, public at private schools sa Lubang. Samantala, sa Palawan, walang pasok ang mga bayan ng San Vicente, Cuyo at Rojas. Maraming mga lugar din sa Mindanao ang walang pasok ngayong Biyernes, kabilang na ang Iligan City sa Lanao del Norte at ilang mga bayan sa Maguindanao del Sur. Samantala, ilang mga lugar din sa Cebu at Negros Occidental ang walang pasok ngayong July 10 dahil sa makapal na abong ibinuga ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Nag-anunsyo na rin ng walang pasok ngayong araw ng Biyernes ang Manila LGU. Subalit para lamang ito sa mga estudyante mula kinder hanggang senior high school level para sa lahat ng public at private schools. Suspendido na rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Caloocan City at sa halip na alternative learning delivery muna ang mga estudyante. Wala na rin pasok ngayong Biyernes ang Valenzuela City, maging ang Las Piñas dahil sa banta ng mga pagulan. Suspended na rin ang klase sa Mandaluyong City mula kinder hanggang senior high school, pati na ang mga nasa alternative learning system at sa halip ay magpapatupad muna ng modular at asynchronous learning. Wala na rin pasok sa lahat ng antas sa Marikina City, maging ang Parañaque City at Pateros. Suspended na rin ang klase sa Malabon City, all levels, habang ang Nabotas naman walang pasok mula preschool hanggang senior high school. Para sa kompletong detalye, maaaring i-check ang mga official social media accounts ng inyong mga LGU o mayor para sa mga announcement ukol sa class suspension. Hataw Balita ngayon. Nalubog sa baha ang ilang mga lugar sa Mindanao bunsod ng malakas na mga pag-ulan na dulot ng Bagyong Inday na sinamahan pa ng habagat. Sa kuha na ito ng isang netizen mula sa sitio Nes sa Barangay Tambunan 1 sa Maguindanao del Sur, halos umabot na ng bubungan ng mga bahay ang tubig. May ilang residente ang kinailangan ng magsuot ng life vest dahil sa taas ng baha. Sa Barangay Managok sa Malaybalay, Bukidnon, kita ang mabilis na pagragasa ng tubig na kulay putik.
Sa paghupa ng baha, tumambad ang mga inanod na puno at mga kahoy habang nasira rin ang ilang mga bahay. Umapaw naman ang ilog na ito sa may sitio Ilak sa Barangay Kuya, South Upi, Maguindanao del Sur, kung saan may ilang mga bahay din ang naanod. Sa Barangay Colube, Sityon, Sinumbalyan sa Palimbang, Sultan Kudarat, kita rin ang mabilis na pagragasa ng baha sa mga kalsada. Pinasok na rin ng tubig ang bahay ng ilang mga residente sa may Esperanza sa Sultan Kudarat. Nagsagawa naman ng rescue operation sa mga otoridad upang mailikas sa mga residente na naapektuhan ng mga pagbaha sa Mindanao. Hataw Balita ngayon. Nananatili pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday. Batay sa 2 a.m. update ng Pag-asa ngayong July 10, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 655 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 150 kilometers per hour at pagbugso na 185 kilometers. Kumikilos ang bagyo sa direksyon ng northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Abangan ang iba pang mga detalye kaugnay sa Bagyong Inday mamaya sa press briefing ng Pag-asa. Hataw Balita ngayon. Ilang bahagi ng probinsya ng Cebu ang nakaranas ng asphalt matapos ang pagputok ng bulkan Kanlaon kahapon. Paliwanag ng mga eksperto, umabot ang abo ng bulkan mula Negros hanggang sa Cebu, bunsod ng hangin na dala ng Bagyong Inday at ng habagat. Si Gladys Tuabe, humahataw. Muling nagbuga ng makapal na abo ang bulkang Kanlaon sa Negros Island, bandang alas 7:33 ng umaga kahapon. Nabalot ng makapal na ashfall ang maraming bayan sa Negros, na umabot pa hanggang sa ilang lugar sa Cebu. Ayon sa Environmental Management Bureau o EMB Central Visayas, umabot ng Cebu ang abong ibinuga ng bulkan dahil sa direksyon ng hangin. Ano ay natala nga asphalt sa kanang ay mga ashes gid nga nakita sa downtown Cebu area sa Mandawi. Ang hangin gikan sa Negros area is padong gid sa Cebu, no, so mas ang affected gid in general is ang Central Cebu as of now sa monitoring sa hangin. Ipinaliwanag ng EMB na nakadepende sa kondisyon ng panahon kung gaano katagal mananatili ang ashfall sa mga lugar na apektado. Kabilang sa tinitingnan ang lakas at direksyon ng hangin, temperatura at iba pang meteorological factors na nakaaapekto sa paggalaw ng volcanic particles. We always consider the meteorological conditions, ma'am. Mayroon tayong meteorological conditions. Apil na ang kakusgon sa hangin, ang direksyon sa hangin, no, ang temperatura na to apil na. Dili ta kaingon, ma'am, kung paano siya nikutob mo ng ating ginapadayon kitong monitor, no, ang kalidad sa hangin as well as ang direksyon no, ang kakusgon sa hangin kay pirmi man gini sila magdungan, no, kaning direksyon no, ang pollutants nga gidala ning hangin. Kabilang sa mga lugar sa Cebu na nakaranas ng ashfall ang Toledo City, Aluginsan, Pinamungahan, Balamban, Cordova, Minglanilla, Mandawi City, Consolacion, Lapu-Lapu City, Cebu City, Naga City at Talisay City. Bilang pag-iingat sa kalusugan ng mga mag-aaral, sinuspende muna ang klase sa ilang lugar doon na apektado ng ashfall. Pinayuhan naman ang publiko na magsuot ng protective mask, lalo na ang N95 upang maiwasan na makalanghap ng abo mula sa bulkan. Pinapayuhan din ang mga residente na manatili muna sa loob ng kanilang mga bahay kung maaari at isara ang kanilang mga bintana. Takpan ang mga pagkain maging ang pinagkukunan ng tubig upang maiwasan ang kontaminasyon. Base aning na sinatin nato nga mga ashfalls. No, so giawhag na mo ang publiko, ang tanan nga kung mahimo magpabiling kita sa ato ang pagsatag sa kapanimalay o para malikayan kini atong pag-expose sa asphalt. Suot kita mga protective na mask, no, yung katong mga mo filter gid sa mga particulates, no, yung kanang mga N95 mask.
Samantala, nag-deploy na ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng mga tauhan para sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng ashfall. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa kalidad ng hangin at kondisyon ng panahon habang inuobserbahan ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Kansilado ngayong araw ang ilang domestic flights bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ilan sa mga flight na kasama sa kansilado ngayong July 10 ang biyahe ng Cebu Pacific na manggagaling sa Cebu at papunta ng Tacloban, Dipolog, Pagadian at Butuan. Suspendido rin ang mga pabalik na biyahe mula sa mga rutang nabanggit pabalik ng Cebu. Bilang safety precaution, nagsasagawa ng masusing aircraft engine inspection ang Cebu Pacific na maaring magkaroon o nagkaroon ng exposure sa abong ibinuga ng bulkan. Paliwanag ng airline, mahalaga ng pag-iinspeksyon upang masiguro na ligtas bumiyahe ang kanilang mga eroplano. Hataw Balita ngayon. Niyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang Pugo, La Union bandang alas 2:33 ng hapon kahapon, July 9. Batay sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, tectonic ang origin ng lindol na unang naitala mula sa 9 na kilometro kanluran ng Tuba, Benguet na may lalim na 11 kilometro. Naramdaman rin ang malalakas sa pagyanig na umabot sa intensity 5 sa Baguio City, Tuba, Benguet, Tubao at Pugo, La Union. Kahapon mabilis na nag-duck, cover and hold ang mga estudyante at mga empleyado sa may Baguio City nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Wala namang naiulat na matinding pinsalang idinulot ang nasabing lindol at wala ring naitalang aftershocks. Hataw Balita ngayon. Niyanig ng magnitude 5.0 na lindol ang Balangiga, Eastern Samar, dakong alas 12:46 kaninang madaling araw. Ayon sa PVOX, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 70 kilometro. Wala namang inaasang pinsala ang nasabing lindol. Gayunman, inaasahan ang mga aftershock. Naniniwala si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na parehong magaling ang ginawang presentasyon ng defense at prosecution teams sa unang linggo ng pagdilitis kay Vice President Sara Duterte. Pero nakasalalay ang desisyon sa kahihinatnaan ng impeachment trial sa senator judges at sa publiko. May hataw na balita si Ros Salicos. Sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kapwa nagpakita ng husay sa presentasyon ang defense at prosecution teams ayon kay former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Ayon sa law expert, mahalagang naumpisahan na ang impeachment trial ng Vice Presidente. Gayunman kung minsan anya ay masyadong nagiging technical sa proseso ang magkabilang panig. Parehong magaling ang presentation ng defense at saka ng prosecution para sa korte. Parang nangyari kung minsan mukhang lumalabis yung pagka-technical. Siguro sa tingin nila kailangan sundin lahat ng technicality para sigurado. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya siguro umpisa pa lang kasi medyo nervyoso din both sides. So as we go along, siguro they will become more used to the trial. And tingnan natin sa mga susunod na araw. Kapwa matataas ang score na ibinigay ng magkabilang panig sa kani-kanyang performance sa paglilitis. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, perfect score ang kanilang kampo sa ginawang cross-examination kay NBI Agent John Mark Calilong, unang testigo ng prosekusyon.
Definitely, para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. Sa panig ng prosekusyon, mataas na score din ang rating ng House Lead Prosecutor. We are grading ourselves as 10 over 10 because in spite of the fact na first few days of trial yon, yung kahalagahan nito, yung complication, plus the political interest involved, no? The number of evidence that we needed to present. Amid all that, we were able to achieve our goal for the first 3 days, no? I think also, bibigyan ko ng grado tong mga prosecutors natin na may mga iba na nandito. Talagang A-positive sila, para blood pa rin. Samantala, satisfied din si former Associate Justice Ascuna sa kung papaano pinatakbo ng Senate Impeachment Court ang unang linggo ng paglilitis. So far, maganda ang pag-handle ng impeachment trial by the presiding officer, si Senator Chis Escudero. Magandang handling niya, very fair and very correct to my mind, his rulings. And the Senate itself is also performing very well, asking questions within the 6 minutes allowed by the chair and asking very good questions. So maganda so far, palagay ko, the trial. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Isang araw matapos i-anunsyo ng House Prosecution na ipatatawag siya bilang testigo, dumating sa Senado kahapon ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Undersecretary Zuleika Lopez. Bagamat hindi nito sinabi ang layunin ng kanyang pagbisita, ipinaliwanag naman ni Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantuga na administrative at housekeeping matters lamang ang kanilang napag-usapan. Purely administrative, like ilan daw ba ang guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense. So we just clarify the procedure, no? So that was the first question. The second was, doon sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course. They asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the Chief of Staff of the Office of the Vice President, rather than an impeachment court matter. Nothing about the case was discussed. Samantala, kinumpi naman ng Central Records ng Office of the Vice President na natanggap na nila ang sabina ni Atty. Lopez ng bandang 1:10 p.m. kahapon, July 9. Sa pagpunta nito sa Senado, hindi na nagpaunlak ng panayam si Lopez, sa halip ay nag-iwan na lang ito ng mensahe. Good morning, everyone. Good morning po. Prepare po tayo po ninday. Hataw Balita ngayon. Bagamat wala pang konfirmasyon mula sa Office of the Vice President kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw ng impeachment trial, tiniyak ng Senado na nakahanda sila sakaling magpakita ang Vice Presidente sa mga paglilitis sa hinaharap. Ayon kay Senate Secretary at the Clerk of Court Renato Bantug, isa sa mga tinalakay nila ni OVP Chief of Staff Undersecretary Zuleika Lopez ang mga security at protocol arrangements para sa posibleng pagbisita ng Vice Presidente. Siniguro rin ni Bantog na nakahanda ang Sergeant at Arms at Protocol Office ng Senado na makipag-ugnayan at magbigay ng kinakailangang seguridad at tulong sakaling dumalo si VP Sara sa impeachment trial. Yes, yes. Sabi ko, ready naman ang aming Sergeant at Arms, ready ang aming Protocol Office to render the appropriate assistance. Whenever we get notified, if the VP will come in any day at any day in the future.
In fact, I had the Sergeant at Arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol. Hataw Balita ngayon. Sa Miyerkules, July 15, nakatakda ang oral argument sa mosyong ipasabpina ang tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte, Attorney Manasseh Carpio at ilang kumpanyang iniuugnay sa kanila. Ayon sa Senate Impeachment Court, bibigyan ng tig sa 10 minuto ang prosekusyon at depensa upang ilatag ang kanilang mga argumento matapos magsumite ng kanilang mga written memoranda. Inaasahang tatalakayin sa pagdinig ang mga issue kaugnay ng Bank Secrecy Law, pagiging confidential ng tax records at mga exception na pinapayagan ng batas. Magkakaroon din ng pagkakataon ng mga senator judges na magtanong sa magkabilang panig bago maglabas ng desisyon ng presiding officer. Sakaling questionin ng pasya, maaari pa itong pagbotohan ng buong Senate Impeachment Court bago maging pinal ang desisyon sa paglabas ng mga hinihinging dokumento. Katulad ng secrecy of bank records, secrecy ng BIR records. So, maaaring mailahad doon kung paano nakuha yung possible na mga tax records. Kung ito ba ay i-issue ng ating BIR commissioner with the consent of the President o wala ba. So yung mga ganong issue kasi yung mga parating nagka-crop up dahil ayon sa Section 270 ng tax code natin, mayroon lamang napakaliit na leeway kung kailan pinapayagan yung pagdi-disclose ng ganon. So doon mailalahad kung meron how they will go about it at kung paano hindi ito mag-violate ng mga batas na mga sinabi ko. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ng Malacanang na hypothetical o kathang-isip lamang ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismong ang pangalawang Pangulo ang nagbitiw ng pahayag at hindi rin ito pinasinungalingan. Iginit din ng palasyo na hindi nawawala ang bigat ng umano'y pagbabanta kahit may kondisyon ito dahil sakop pa rin ito ng batas laban sa grave threats. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Kaugnay naman ng sinasabing Oplan Romanov, sinabi ni Castro na nasa kampo ni BP Duterte ang pananagutang patunayan na mayroon talagang ganitong operasyon. Dagdag pa ng palasyo, hiniling na rin noon ng NBI sa Vice Presidente na magbigay ng mga detalye ukol sa umano'y banta sa kanyang pamilya, subalit hindi umano ito nakipagtulungan. Itinanggi rin ng Malacanang ang paratang na nakialam si Pangulong Marcos Jr. sa investigasyon at iginiit na kumilos lamang ang NBI alinsunod sa mandato nito. Ng NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Hataw Balita ngayon. Mananatili muna sa PNP General Hospital si Senator Dante Marcoleta habang minamonitor ang kanyang kalagayan ayon sa Philippine National Police.
Ayon sa mga doktor, may mild pneumonia, mataas na cholesterol, degenerative disc disease at mabago-bagong blood pressure ang senador, kaya hindi pa matiyak kung kailan siya maililipat. Hinihintay pa rin ang resulta ng 2D echo at iba pang medical assessment bago magbigay ng rekomendasyon ang mga doktor. Naisumite na rin sa Sandigan Bayan ang paunang medical report upang maging batayan sa mga susunod na hakbang ng korte. Kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. 72 na po si... Kung siya ihalog sa karakter. Yeah, oo, kung sa marami po. So hindi po, kung ako po yun, hindi ko advice na isama siya. Samantala, naisilbi na rin ang hiwalay na warrant of arrest laban kina Senator Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor para sa paglabag sa Presidential Decree 46 na may kaugnayan sa pagtanggap at pagbibigay ng regalo sa mga opisyal ng gobyerno. Ito yung pagtanggap, pagbigay sa anumang okasyon sa isang government official and or employee. Ito yung PD46. Ito yung sinasabi ng 4th Division na nalabag ni Senator Marcoleta and Michael Defensor. Okay? So yung dalawa po na yun, sir, na-serve na po pareho, pati Yes. kay Mike. It was already served by the sheriff ng Sandigan Bayan. Nagtakda naman ang anti-graft court ng TIG 30,000 na piyansa para sa kasong ito. Ngunit mananatili pa rin silang nasa kustodiya ng autoridad dahil sa hiwalay na kasong plunder na non-available. Kinumpirma rin ng PNP na natanggap na nito ang commitment order ng Sandigan Bayan na nagtatalaga sa CIDG bilang custodian ni Marcoleta habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa lungsod ng Maynila, bunsod ng idaraos na rally ng United People's Initiative ngayong araw, July 10, sa lungsod ng Maynila. Kasama sa road closure ang area ng CRB Mendiola na nagsimula pang isara kaninang alas 12 ng madaling araw. Sarado din sa mga motorista ang Ayala Bridge, habang isasara rin ang mga kalsada malapit sa Liwasang Bonifacio na magsisimula mamayang alas 2 ng hapon. Para sa kumpletong listahan ng mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista, maaaring i-check ang Facebook page ng Manila Public Information Office. Pinapayuhan ng mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Lynn Perez mula sa California, USA. Good morning, Lynn! Global News. Magandang umaga sa iyo, Sherwin, at good morning sa ating mga kasambahay. Narito na po ang ating Global News. Lalong tumaas ang tensyon sa gitnang silangan matapos ang panibagong palitan ng pag-atake ng Estados Unidos at Iran. Nananawagan naman ng iba't ibang bansa at World Organization ng diplomasya sa pagbabalik sa negotiating table ng dalawang panig. May hataw na balita si James Buntuyan. Sa ikalawang araw ng nagpapatuloy na palitan ng pag-atake ng Iran at Estados Unidos, muling naglunsad ang tera ng mga missile at drone attacks laban sa mga US military sites sa Kuwait, Bahrain at Qatar. Iniulat din ng Iranian state media na tinamaan ng 10 missile ang isang US-linked air base sa Jordan. Bagamat sinabi ng Jordan na naharang ng kanilang air defense ang 8 missile bago pa man ito tumama. We just hit them very hard. And I'd say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. It did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Nagpahayag naman ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC
na walang makaliligtas na US base sa rehiyon mula sa kanilang pag-atake. Babala pa rin ng IRGC, titiyakin nila ang matinding pagganti sa sino mang magtatangkang makialam sa kanilang pamamahala sa Strait of Hormuz. Samantala, kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM na nagsagawa ito ng ikalawang magkasunod na gabi ng pag-atake sa Iran, kung saan tinamaan ang tinatayang 70 military targets kabilang ang air defense systems at military logistics infrastructure malapit sa Strait of Hormuz. Napinsala rin ang control tower ng Chabahar Port at ilang tulay at relay sa Iran. Iniulit din ng Iranian media na tinangkang atakihin ang Bushehr Nuclear Power Plant, subalit hindi pa ito kinukumpirma ng Estados Unidos. Sa kabila ng panibagong palitan ng pag-atake at matitinding banta ng magkabilang panig, hindi pa rin tiyak ang Estados Unidos kung magbabalik na ba sa all-out war ang sitwasyon sa gitnang silangan. I don't know. I don't know. We'd win it very quickly. It's another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left. And Sinabi naman ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na hindi pa natututo ang Estados Unidos na may kapalit ang pananakot at paglabag sa mga napagkasunduan. Habang mariing kinundina ni Foreign Minister Abbas Araghchi ang mga pag-atake ng US, iginiit nitong handa ang Iran na ipagtanggol ang sarili kung magpapatuloy ang mga pag-atake. Sa kabila nito, sinabi ni Araghchi na nakikipag-ugnayan pa rin ito sa Oman at Turkey upang maisulong ang diplomasya at maiwasan ang lalong paglala ng sigalot. Ayon naman kay US President Donald Trump, tumawag na umano ang Iran at nagpapahayag ng hangaring makipagkasundo. they called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Aminado naman si Trump na matapos ang serye ng mga pag-atake, nananatili siyang pangunahing target ng Iran matapos ang NATO summit sa Ankara, Turkey, kung saan nagbitiw siya ng matitinding babala laban sa Tehran. Hindi muna ginamit ni Trump ang bagong Air Force One na regalo mula sa Qatar. Sa halip, sumakay muna ito sa lumang Air Force One pabalik ng Amerika, bagamat hindi tinukoy ng White House ang eksaktong dahilan ng pagpapalit ng eroplano. Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list. Samantala, binatikos naman ng mga Democrat sa Estados Unidos ang panibagong pag-atake ng White House sa Iran. Ayon sa kanila, dapat muna umanong kumuha ng pahintulot mula sa Kongreso si Trump bago muling magdunsad ng malawakang operasyong militar. Dahil sa lumalalang sigalot, itinaas na ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO sa severe ang banta sa seguridad ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Bagamat giniit ng Estados Unidos na bukas ang strait at wala dapat maganap na pag-atake sa anumang barko na dadaan sa nasabing mahalagang waterway. The Strait of Hormuz is going to be open. That means oil and gas is going to flow to the American people. That's why we see gas prices starting to come down. That's why we see the oil prices so low, is because the president said that crucial artery through which we ship a lot of the world's energy, that artery has got to remain open. Samantala, nanawagan ang United Nations at ilang bansa sa agarang pagbabawas ng tensyon at pagbabalik sa diplomasya upang maiwasan ang mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Naniniwala ang United Nations na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa mga mamamayan, pandaigdigang kapayapaan, ekonomiya at malayang paglalayag ang pagbalik sa ganap na labanan. The Secretary General calls on all parties to exercise maximum restraint, avoid any further escalatory action, and take immediate steps to de-escalate. He further recalls the obligations of all parties to fully comply with international law, including the protection of civilian and civilian infrastructure and respect for navigational rights and freedoms. The Secretary General urges Iran and the United States to urgently resume negotiations and address outstanding issues through diplomacy. Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang tensyon sa gitnang silangan habang patuloy ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.
Namahagi si Turkish President Recep Tayyip Erdogan ng mga vintage revolver bilang regalo sa mga leaders na dumalo sa NATO summit sa Turkey. Nakalagay sa bawat baril ang pangalan ng tumanggap na may kasamang totoong bala, dahilan para mahirapan ang mga leader na iuwi ito sa kanilang mga bansa. Ilang leader ang pinaiwan o pinasecure muna ang mga baril habang sumasailalim sa tamang customs at safety procedures. Ayon sa Turkey, layunin ng regalo na ipakilala ang lokal na industriya ng paggawa ng mga armas ng bansa. Ang Turkey ay ikatlo sa pinakamalalaking exporter ng maliliit na armas sa mundo, sunod ng Estados Unidos at Italy. Hataw Balita ngayon. Mas pinatindi pa ng Ukraine ang pag-atake sa mga barko sa Russia malapit sa Crimea bilang bahagi ng operasyon nitong putulin ang supply routes patungo sa nasakop na peninsula. Tinatayang dose-dose ng barko, karamihan ay oil tankers ng Russia ang tinamaan ng Sea of Azov sa loob lamang ng ilang araw. May hataw na balita si Joan Nano. Lalong pinalawak ng Ukraine ang pag-atake sa mga supply route ng Russia patungo sa occupied Crimea. Matapos targetin ang land corridor ng Russia, pinuntirya naman ng Ukrainian drones ang mga maritime supply routes sa Sea of Azov. Ayon kay Ukraine Drone Force Commander Robert Brodby, hindi bababa sa 25 barko ang tinamaan at nasunog sa nakalipas na 4 na araw. Sinabi naman ng Ukrainian military na posibleng umabot sa 36 na barko ang natamaan na karamihan ay kabilang sa tinatawag na shadow fleet ng Russia o ang mga commercial oil tankers na ginagamit sa paghahatid ng supply ng langis. Kabilang sa mga tinamaang tanker ang Venera 3, Sanar 1, Sanar 70, Klimena, Tetis, Alexei Sabrasov at Penelopa. Tinamaan din ang isang passenger ferry na SKS-1 at isang bulk carrier sa Kerch Port. Ayon sa mga ulat, 2 tanker na inatake sa unang bahagi ng linggo ang may lulang tig 7,000 tonelada ng fuel mula sa Taganrog papuntang Crimea. Mahalaga ang mga barkong ito sa supply chain ng Russia dahil may oil loading facility sa Kerch Port sa Crimea. Sa satellite image noong Miyerkules, makikita ang malalaking usok mula sa isang barko malapit sa baybayin ng Crimea, habang nasa 20 iba pang mga sasakyang dagat ang umalis sa lugar patungong Black Sea. Pero ayon sa Ukraine, hindi rin ligtas sa mga barkong umaalis sa Sea of Azov. Naglabas ang Ukrainian General Staff ng footage ng naval drone attack sa isang sanctioned tanker na tinawag na Blue, malapit umano sa Yalta, isang resort city sa occupied Crimea. Bahagi ang mga pag-ataking ito na tinatawag ng Ukraine na logistics lockdown na layong putuli ng supply routes ng Russia papasok at palabas ng Crimea. Kasabay nito, patuloy din ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery at oil depot ng Russia na nagdudulot na ng fuel shortages sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na ang Moscow at St. Petersburg. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nararapat lamang na targetin ang oil facilities ng Russia bilang tugon sa mga pag-atake nito sa Ukraine. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na nasa 70,000 tons ng fuel ang kailangan ng Crimea kada buwan at ipinangakong palalakasin ang supply sa pamamagitan ng land at sea deliveries. Pero dahil sa sunod-sunod na pag-atake sa mga tanker at supply routes, lalong nalalagay sa alanganin ang kakayahan ng Russia na mapanatili ang supply ng fuel sa Crimea. Sa kasalukuyan, may mga ulat na ng fuel rationing at shortages sa mahigit 70% ng mga rehiyon sa Russia, habang ipinatigil na rin ng Moscow ang pag-export ng diesel. Sa Crimea, nahihirapan na rin ang mga Russian-appointed authorities na tugunan ng problema sa kuryente, transportasyon at supply ng langis. Dahil dito, itinuturing na malaking dagok sa Russia ang pinakabagong yugto ng pag-atake ng Ukraine. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Umabot na sa 600 ang bilang ng nasawi sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo ayon sa World Health Organization.
Nakapagtala na rin ng 1,759 na kumpirmadong kaso mula nang ideklara ang outbreak noong kalagitnaan ng Mayo. Patuloy na lumalawak ang pagkalat ng sakit lalo na sa lalawigan ng Ituri habang pinapahirapan ng karahasan at mahinang health system ang pagtugon sa krisis. Wala pa rin aprobadong bakuna o gamot laban sa budibudyong strain ng Ebola kaya nagsasagawa na ng clinical trial para sa mga posibleng lunas. Patuloy namang nananawagan ang World Health Organization ng karagdagang pondo upang mapalakas ang response at mapigil ang patuloy na paglala ng outbreak. Hataw Balita ngayon. Aabot na sa hindi bababa sa 28 ang nasawi matapos masunog ang isang pagawaan ng sapatos sa Xinjiang, China. Mahigit sa 200 ang agad na inilikas habang daan-daang rescuers ang rumusponde sa sunog. Pinaniniwala ang nagsimula ang apoy sa ground floor ng pagawaan kung saan nakatago ang mga flammable materials na ginagamit sa paggawa ng sapatos. Ipinag-utos na ni Chinese President Xi Jinping ang masusing investigasyon at pananaguti ng mga responsable sa insidente. Nadetine na rin ang ilang tauhan ng kumpanya habang pansamantalang ipina-freeze ng mga otoridad ang bank account ng pagawaan. Hataw Balita ngayon. Pumanaw na ang legendary pop singer na si Bonnie Tyler sa edad na 75 habang ginagamot sa isang ospital sa Portugal. Ayon sa kanyang pamilya, ilang linggo siyang nilalapatan ng lunas dahil sa malubhang karamdaman bago binawian ng buhay. Si Tyler ay sumikat sa mga kantang Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, and It's a Heartache. Noong nakaraang buwan, sumailalim siya sa emergency surgery dahil sa perforated intestine at ilang linggo ring na-comatose. Nagpabot naman ng pakikiramay ang mga kapwa nito musicians at mga tagahanga na naglarawan sa kanya bilang isa sa pinakamagaling na singer ng UK. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa California, USA, ako po si Lynn Perez. Magandang araw. National News. Naniniwala ang isang eksperto na kritikal ang Batanes at Luzon Strait para sa plano ng China na sakupin ng Taiwan pagsapit ng 2027. Ito ang pagtataya ng isang eksperto matapos lumabas ang ulat tungkol sa isang symposium sa China kung saan tinalakay ang umano'y pag-aangkin ng Beijing sa Batanes. Iginiit naman ng Department of National Defense at Philippine Coast Guard na walang legal na batayan ang naturang claim. Si Ryan Lacanlale, humahataw. Posibleng hindi lamang simpleng usapin ng teritoryo ang pag-uugnay ng China sa Batanes. Ayon kay International Studies Professor Renato De Castro, may malaking papel ang Batanes at Luzon Strait sa anumang planong militar ng China laban sa Taiwan dahil ito ang estratehikong daan sa pagitan ng Luzon at Taiwan. Anya, kung target ng Beijing na sakupin ng Taiwan pagsapit ng 2027, mahalaga ring magkaroon ito ng kontrol sa Luzon Strait. Kasi nakikita naman natin na ang strategic relevance ng Taiwan sa gitna ito ng Luzon at ng Taiwan. At balak talaga ng China na talagang hindi lang sakupin ang West Philippine Sea, South China Sea, baka pati na ang Luzon Strait. Kasi ang Luzon Strait, ang kumbaga nasa southern part yan ng Taiwan. At alam naman ng lahat na binabalak ng China sa Taiwan by 2027. Dagdag pa ni Professor De Castro, hindi na bago ang ganitong naratibo dahil lumabas na rin ito noon sa mga Chinese bloggers. Ngunit ngayon ay tinalakay na rin ito sa isang symposium sa Jinan University na iniuugnay sa Communist Party of China. Talagang pag-aralan natin, seryosohin natin yung ginawa sa Jinan University. Posible, ang tingin ko dyan, it's about Taiwan. Kasi napaka-importansya ng Batanes pag nagkaroon ng hidwaan sa Taiwan. No, nakita na natin yan nung balikatan exercise. Nandyan ang 3rd Littoral Marine Regiment. Nandyan din pumasok ang 25th U.S. Infantry Division mula sa Hawaii.
Noong June 30, 2026, isinagawa ang isang academic symposium sa China tungkol sa soberanya ng Batanes. Dumalo sa naturang symposium ang ilang scholar mula sa mga institusyon gaya ng Nanjing University at Chinese Academy of Social Sciences. Iginiit ng ilang Chinese scholar na likas na extension umano ng Taiwan ang Batanes Islands, kaya naman dapat itong maging bahagi ng teritoryo ng China. Nanindigan naman si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na walang batayan ang claim na ito ng China sa Batanes at tinawag na isang malaking kalokohan. So, ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. No, we should not allow this to go unresponded to. No? Number one, all academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. And it's ludicrous. Naniniwala rin ang kalihim na maaaring senyalis ito ng plano ng China na palawakin pa ang impluwensya nito sa Pacific. Giit ni Chodoro, ang ganitong mga pahayag ay lalo lamang magpapalakas sa pagkakaisa ng Pilipinas at ng international community laban sa anyay irresponsabling asal ng China. Sinabi rin niyang dapat agad itong kondinahin ng mga akademiko sa buong mundo upang hindi magkaroon ng anumang kredibilidad ang naturang claim. So, I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard, tiniyak ni Rear Admiral G. Tariela na nananatiling normal ang sitwasyon sa Batanes. Patuloy anyang nagpapatrolya ang Coast Guard at Armed Forces sa Batanes at wala silang nakikitang malaking pagdami ng presensya ng Chinese vessel sa lugar. Gayunman, binigyang diin ni Tariela na kailangang sagutin agad ang mga ganitong pahayag upang hindi ito paulit-ulit na gamitin bilang propaganda. Aniya, walang legal o historical na batayan ang pag-aangkin ng China sa Batanes at naniniwala siyang bahagi ito ng isang state-sponsored information operation. Hindi ako naniniwala na hindi ito kasama sa grand design ng People's Republic of China. Alam naman natin that anything that comes out sa Chinese government, especially for the information, lahat ito suportado ng Estado. It is a state-sponsored information operation. Alam naman natin na ang Chinese Embassy laging align ang kasinunghalingan nila mula mainland China hanggang dito sa embahada nila. Baka next week, ang kinin na rin nila Ilog Pasig. No? Sa ngayon, wala anyang pangangailangang magdagdag ng deployment sa Batanes dahil wala namang nakikitang pagbabago sa aktwal na sitwasyon. They don't have any basis para sabihing ang Batanes ay pag-aari din ng China. Since nagkaroon tayo ng isang republika, may mga Pilipino na talagang na nasa Batanes, mga Ibatan. That has always been ours and it's part of our archipelago. Bagamat walang agarang banta sa seguridad ng Batanes, naniniwala ang mga opisyal at eksperto na mahalagang bantayan at kontrahin ang mga pahayag na maaaring maging bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China laban sa Taiwan at seguridad sa rehiyon. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Muling nanindigan ang Department of Foreign Affairs na bahagi ng soberenya ng Pilipinas ang Batanes Islands. Ginawa ng DFA ang pahayag matapos ang ulat hinggil sa umano'y pag-angkin ng Chinese scholar sa Batanes na nagsabing pagmamay-ari umano nila ang probinsya dahil bahagi ito ng Taiwan. Na-reject ng DFA ang panibagong pag-angkin na ito ng China sa teritoryo ng Pilipinas at sinabing hindi nila in-entertain ang anumang revisionist claims. Ayon sa DFA, settled o wala nang dapat pagtalunan sa issue dahil bahagi ng soberenya ng Pilipinas ang Batanes at hindi na ito dapat pang pagdebatihan. Hataw Balita Ngayon.
Tinalakay sa isang pagdinig kahapon, July 9 sa Senado, ang dumaraming karahasang nangyayari sa mga paaralan sa bansa. Kaugnay nitong ang isinusulong na panukalang School Safety Act. May umahataw na balita si Jed Deresina. Naalarma ngayon ang Department of Education o DepEd sa tila pagdami ng mga banta ng karahasan sa mga paaralan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, inihayag ng kagawaran na nagkaroon ng tinatawag na copycat phenomenon matapos ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22. So, nagiging mas curious sila, especially knowing the stories about the story behind the Tacloban incident. So, ito po yung isang bagay na gusto naming tignan at matulungan ang DepEd on how do we prevent this kind of phenomenon, yung copycat phenomenon. So, I think the more that the stories are really being exposed in social media, the more that they become curious. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, bagamat may mga natatanggap na silang ulat noon pa man, kapansin-pansin ang biglang pag-usbong ng mga bagong banta sa seguridad ng mga mag-aaral kamakailan. Naobserbahan nila ito nang mangyari ang Tacloban school shooting na mabilis ding kumalat sa social media. Mr. Chair, even before meron na po tayong mga reports on this kind of incidents. However, observation po namin after the Tacloban, mas lalong dumami. I think majority of that which really concern DepEd are the threats. Yung bomb threat at saka yung shooting threats. Kaugnay nito, nabanggit ng chairperson ng komite na si Senator Bam Aquino na mayroong naitalang 12 insidente ng karahasan sa loob lamang ng 20 araw mula June 16 hanggang July 6, 2026. Bunsod ng sunod-sunod na karahasang naitatala sa mga paaralan, isinusulong sa Senado ang panukalang School Safety Act. Magkakaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paaralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas. At ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno. Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paaralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Kasama rito ang mungkahing hakbang na paglalagay ng CCTV cameras dahil ayon kay Yusek Garma, nasa 36% lamang ng mga paaralan ang may CCTV at kalimitan ay ginagamit lamang ito para sa recording at walang nakatutok na personnel para sa real-time monitoring. Bukod pa riyan ang tinatarget ng ahensya na makapaglagay sa mga paaralan ng guidance counselors at school counselor associates para matiyak ang maayos na mental health ng mga estudyante. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Iniulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tapos na ang full psychological evaluation ng 2 minor de edad na nasa kustodiya ng ahensya na sangkot sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa DSWD, inaasahan sa mga susunod na linggo ang kompletong psychological report kasama ang mga rekomendasyon ng mga child psychologist na siyang magiging batayan sa pagbuo ng mga angkop at specialized na intervention plan para sa 2 minor de edad. May humahataw na balita si Mia Alonso. Matapos masangkot sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, nakatutok ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang iba pang mga eksperto sa pag-unawa sa dahilan na maaaring nagdulot sa nangyaring karahasan. Iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tapos na ang full psychological evaluation sa 2 bata na nasa kustodiya ng ahensya. It was conducted nung Saturday after the shooting. It was Saturday and Sunday, and then the partial reports with us, but the full report will come in, I believe, ng 14 and 15. This July. Yes, this July. Full results. Full results to include the recommendations kasi base doon, yung intervention plan, doon natin, yun ang angkla ng intervention plan. And on top of that, I believe ipapasok rin yun sa korte kasi the judge will be asking for that.
Dagdag pa ng kalihim, kumuha rin aniya ang DSWD ng mga third-party child psychologist na siyang katulong na nagsagawa ng pagsusuri upang mas mai-assess ang kalagayan ng mga ito. Katuwang din ang Ateneo School of Psychology sa pagbuo ng susunod na hakbang para sa 2 kabataan. Habang hinihintay ang kumpletong ulat na natiling hiwalay ang 2 minor de edad sa loob ng pasilidad ng DSWD, kapwa sumasailalim muna ang mga ito sa mga standard o lumang intervention program, kabilang ang psychosocial support, pakikipag-usap sa mga social workers, structured daily activities, values information, physical activities at alternative learning. Pero paglabas ng kumpletong rekomendasyon, doon ibabase ng kagawaran kung ano ang mas specialized intervention plan na angkop gawin sa mga ito. Aminado ang DSWD, nakakaiba ang kaso ng mga batang ito na nangangailangan ng mas malalim na rehabilitation program. Yung interaction nila with the social worker, with the house parent, and the child psychologist namin, yung nasa loob, provides us a deeper understanding kung ano ba talaga yung nasa isipan nila. And at the same time, nagagabayan sila. Yan yung psycho-emotional, psychosocial intervention na nangyari. Samantala, iginiit din ng kalihim na hindi isang suliranin lang ang dapat hanapan ng sagot sa likod ng insidente. Ayon kay Secretary Gatchalian, kailangan tingnan ang buong konteksto ng kaso, kabilang ang posibleng exposure sa online violence, school bullying at iba pang risk factors. Binigyan din niya na multidimensional ang insidente at hindi maaaring ituro sa iisa lamang na dahilan. Lalo na aniya at nagsisimula sa loob ng tahanan ang disiplina ng isang bata, kaya mahalaga ang papel ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. So in this case, we are also doing a family assessment kung meron napabayaan ba itong mga kabataan na to. Napabayaan, may neglect ba na anggulo, may pang-aabuso ba na anggulo. Tinitignan namin yan, sinusuri namin yan. And definitely, kung meron kami nakitang pagkukulang, pag may nakita kaming anggulo ng abuse or neglect, mananagot rin yung magulang. Ayon kay Secretary Gatchalian, nagsasagawa na ng fact-finding investigation ang mga social worker gamit ang kanilang social case assessment tools. Nakikipag-ugnayan din ng ahensya sa Department of Justice habang isinasagawa ang magkahiwalay nilang investigasyon. Tiniyak ng kagawaran na magsusumiti sila sa DOJ ng mga ebidensyang makakalap nito upang mapanagot kung talagang may naging kapabayaan sa magulang o guardian ng 2 bata. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, ipatutupad na simula July 25 ang unang tranche ng aumento sa minimum na sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ito ay matapos na maipalathala hapon July 9 ang bagong wage order para sa mga manggagawa sa private sector sa National Capital Region. Ang unang tranche ng dagdag sahod ay nagkakahalaga ng 60 pesos, habang ang ikalawang tranche naman na nagkakahalaga ng 25 pesos ay sisimulan sa January 20, 2027. Nauna nang inaprubahan ng Regional Tripartite and Productivity Board ang 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earner sa Metro Manila na ipatutupad sa 2 tranche. Market Price Watch. Ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin nasa Kalayaan Talipapa Market. Ang ating kasama na si Mikey Samson live. Live report. Good morning, Mikey. Kumusta ang mga presyo ng gulay at mga isda dyan? At isang naulang Monday morning na lang dati natin sa ating mga kasambahay. And yes, nandito nga po tayo ngayon sa Kalayaan Talipapa Market dito sa May Guadalupe para muli ay mag-update ng presyo ng mga bilihin sa ating mga kasambahay. Gaya na lamang ng isda, gulay at karne. At sa ating pag-ikot-ikot dito sa May Kalayaan Talipapa Market ay napag-alaman po natin, yes, good news, ang presyo ng karne ay may bahagyang pagbaba. Pero ang presyo naman umano ng isda at ng gulay ay doon na depende sa supply nito. Maaaring tumaas ito at maaari din bumaba. Pero sa awa ng Diyos, sabi ng mga vendors dito ay hindi pa naman nakaka-apekto ang El Nino
Nino at ang mga pagbagyo sa kanilang mga produkto. At para naman po sa ating mga kasangbahay na pupunta ng palengke ngayong araw, narito po ang presyo ng mga bilihin dito sa Kalayaan, Talipapa Market. Para po sa Dabon, ang forecasting po ay nagkakahalaga ng 285 pesos. Ganun din po ang pork sige at ang pork chop. Ang ilan po naman po ay 350 pesos ang isang kilo. Ang pata ay nagkakahalaga ng 210 pesos at ang pork ribs ay nasa 235 pesos naman ang bentahan. Para naman po sa ating mga magkatambahay na magsasagod ng manok, ang quarter lobs po ay nagkakahalaga ng 220 pesos. Ang drumstick ay nagkakahalaga ng 240 pesos. Gayon din ang chicken wings. Ang whole dressed chicken naman ay nasa 200 piso ang isang kilo. Para naman po sa ating mga kasambahay na gulay naman ang naisiulam, ang repolyo po ay nagkakahalaga ng 140 pesos. Ang sayote ay nasa 80 pesos po ang isang kilo. Ang sibuyas na pula ay nasa 140. Ang ampalaya ay 140 pesos din. Ang peso Tagalog po ay 10 piso ang bawat tali. Ang kalabasa ay 60 pesos naman ang isang kilo. Ang talong ay 120 pesos per kilo. Ang kamatis ay 140 ang isang kilo. At ang nasa 120 pesos. Ang siling haba ay ang 3 piraso niyan ay nasa 10 piso at ang kangkong ay 10 piso ang bawat tali. Para naman ang bangus ay nagkakahalaga ng 260 pesos per kilo. Ang tilapia po ay nagkakahalaga ng 160 pesos per kilo. Ang alumahan ay nasa 320 pesos. Ang dilis, ang isang kilo ay nasa 200 pesos. Ang galunggong ay nagkakahalaga ng 280 pesos. Ang salay-salay naman ay naglalaro ng 320 to 360 pesos ang isang kilo. Ang dalagang bukid ay 360 pesos. Ang hiwas ay 320 pesos. At ang pampano ay 440 pesos naman ang isang kilo. Para naman po sa ating mga special shout-out, maraming salamat po sa Fat Wellington Store at sa Noel Bing Fish Store. Ganon din po, syempre sa atin pong market coordinator sa Tismin Nacional, sa mga mothers and marshals po ng Guadalupe, at sa lahat po ng security, admin, and vendors dito po sa Kalayaan, Talipapa Market dito sa May Guadalupe. Yan po mula ang update mula dito. Ako po si Mikey Samson. Balik po sa inyo dyan sa studio. Samson na nag-uulat ng live mula sa Kalayaan, Talipapa Market sa Guadalupe, Makati. Bahagya pang humina ang bagyong Inday, gayunman patuloy pa ring magpapaulan ang habagat sa ilang mga lugar sa bansa. Kahit pa makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas ng umaga. Sa ngayon ay nakataas ang wind signal number 2 sa ilang lugar sa bansa dahil sa bagyong Inday. Para sa iba pang detalye, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ihahatid ni Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na yung ating latest update sa binabantay nating bagyo na si Bagyong Inday na may international name na Bavi. So as of 5 a.m. po yan ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026. Makikita po natin sa ating latest satellite images ang huling lokasyon as of 4 a.m. ng Bagyong Inday ay nasa 620 kilometers silangan ng Basco sa Batanes. Mapapansin nyo po, bahagya pang humina yung bagyong Inday. Sa ngayon po ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 185 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pahilagang kanluran, medyo bumilis naman ito sa 20 kilometers per hour. Makikita po natin ito po yung bagyo at yung ferry nito o yung bahagi bandang labas sa bahagi ng bagyo ay nakaka-apekto particular na dito sa may bahagi ng northern silangang bahagi ng Northern Luzon.
lalong-lalo na po dito sa may area ng Batanes at dito sa may area ng Cagayan. Samantala, maliban sa bagyo, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon na makikita nyo po itong mga kaulapan na to or tinatawag nating hanging habagat. At ito po yung magpapaulan, particular na sa malaking bahagi dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. So kahit po lumabas yung bagyong Inday bukas, posible po bukas na umaga na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, mapapanatili naman itong habagat na i-enhance or palalakasin ng bagyong Inday. Kaya po this weekend, asahan po natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na yung western section po ng Luzon at Visayas, dulot nga ng hanging habagat or southwest monsoon. Makikita rin natin as of now, maliban sa bagyong si Inday, wala na tayong minomonitor pa na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga sa bagyong Inday, nakataas pa rin ang signal number 2 sa may area ng Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman, tropical second wind signal number 1 dito sa nalabing bahagi ng Cagayan kasama ang nalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela. Northeastern portion ng Quirino, wala na po itong Quirino, yung Apayao. Gayon din po itong area ng northern portion ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Gayon din po itong eastern portion po ng Ifugao at gayon din sa may Ilocos Norte. So sa mga lugar po kung saan naka-issue itong tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1, inaasahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na dala ng bagyong Inday. So mag-ingat po yung mga kababayan natin kung saan naka-issue, lalong-lalo na yung tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa may area ng Batanes kung saan papalapit po itong bagyong si Inday. Samantala, narito po yung latest track ng bagyong Inday. Makikita po natin patuloy po itong kikilos pahilagang kanluran at after 24 hours, ito pong bagyo ay nasa 445 km northeast na ng Itbayat sa Batanes. Samantala, after 48 hours, ito po ay nasa may bahagi na ng 785 km north-northwest ng Itbayat naman sa Batanes. So nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility bandang bukas po, araw ng Sabado at posible itong maglandfall dito na sa may area ng mainland China. So asahan po natin na tuloy-tuloy na po itong paglabas ng Philippine Area of Responsibility ng bagyong Inday by tomorrow, araw ng Sabado. At gayunman, kahit po lumabas yung bagyong Inday, ina-expect pa rin po natin na palalakasin nito yung habagat at siyang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas. At makikita po natin ngayong araw, ay naka-issue po pa rin po itong ating weather advisory. Inaasahan po natin yung malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi na Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Inaasahan din natin na magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan ang ilang pang bahagi dito po sa may Luzon, yung Zambales, Bataan, maging sa Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, itong Oriental Mindoro, Romblon. Mananatili naman yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Western Visayas at Negros Island region, maging dito sa Palawan at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. At inaasahan din po natin sa mga kababayan natin sa Batanes na makararanas din ng mga, kung minsan po yung malalakas na mga pag-ulan, dulot naman ng bagyong Inday. Bukas, araw ng Sabado, mapapanatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Asahan ng mga kababayan natin sa Zambales at Bataan, maging sa Occidental Mindoro, ang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin po yung hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan sa Western Visayas, dito po sa Negros Occidental, sa Palawan, magilang bahagi ng Mimaropa, ang malaking bahagi din po ng Calabarzon, kabilang din yung kabilang din po yung area po ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Pangasinan, Benguet at La Union. So kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, inaasahan pa rin natin na palalakasin ito yung habagat. Kaya po hanggang Linggo, inaasahan pa rin natin na magiging maulan dito sa may area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gayon din po sa ilang bahagi pa ng Western Visayas, particular na sa Antique, Aklan, maging dito sa lalawigan ng Romblon at gayon din po sa Metro Manila at makarating na lalawigan ng Calabarzon at maging sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, itong Bulacan, Pampanga, Tarlac. Ang area ng Benguet, La Union at Pangasinan ay makararanas din po ng hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan hanggang araw ng Linggo. So in general po, inaasahan natin itong mga bahaging ito ng ating bansa, western section po ng Luzon at Visayas ay mananatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Inaasahan po natin this coming weekend.
kung kaya naman, iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin sa mga potensyal na mga flash floods and landslides. So mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga lugar kung saan nga madalas bahain or kung minsan po sa mga gilid ng bundok, minsan po nagtitrigger po yung malalakas na pag-ulan ng mga landslide o mga biglaang pagguho ng lupa. Samantala naman, dulot pa rin po ng mga pagbugso ng hangin. Inaasahan po natin ngayon hanggang bukas, malaking bahagi nating bansa sa pinagsamang epekto ng bagyong Inday at gayon din po hanging habagat magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi nating bansa. Pagdating po ng linggo, malaking bahagi ng Luzon, most of Visayas din po, gayon din ilang bahagi ng Mindanao, kabilang ni Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental, maaari po makaranas ng mga pagbugso ng hangin, kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Sa lagay naman po ng ating karagatan, may naka-issue pa rin po tayo na gale warning, particular na nga po dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Inaasahan pa rin natin hanggang sa malalakas sa mga pag-alon ng karagatan sa may Batanes, Northern Eastern Coast ng Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora. Gayon din yung Northern Eastern Coast ng Catanduanes, Polillo Islands, gayon din sa silangang bahagi ng Camarines Norte at itong hilagang bahagi po o hilagang baybay ng Camarines Sur. Mga kababayan, dito po sa mga lugar kung saan po merong red po or kulay pula na bahagi, inaasahan po natin na malaki yung pag-alon ng karagatan. Kaya yung mga malilitas sa kayang pandagat at maliliit na mga bangka ay wag muna pong pumalaot or hindi rin naman po sila pinapayagang pumalaot ng ating mga otoridad dahil napakadelikado po, maaari pong maging mapanganib yung pagpalaot sa bahaging ito ng ating bansa. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa. Patuloy po kayong mantabay sa mga update kaugnay ng bagyong Inday at epekto ng habagat. Sports News. Nakakatakdang magbalik Pilipinas ang Pinay tennis sensation na si Alex Yala matapos ang kanyang makasaysayang laban sa 2026 Wimbledon sa Britain. Inaasahang darating sa bansa si Yala sa darating na weekend habang isang fan meet rin ang isasagawa nito sa isang mall sa Makati City sa July 15. Sinasabing open for public ang nakatakda niyang fan meet at ilalabas sa mga susunod na araw ang detalye para maka-access dito. Sa kanyang pagbabalik Pilipinas, sinaasahang ibabahagi ni Alex ang kanyang experience mula sa kanyang Wimbledon journey, gayon din ang kanyang mga paghahanda sa susunod na laban. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit, Kapitulo 94, Talatang 12. Mapalad ang tao na iyong pinarurusahan, O Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-10 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Batiin ko si Joanne Nano, maraming salamat, and Sarah, ayan, lahat. Sabi ni Christian, wala na daw bate. And of course, Jerickson, thank you. Isong ba nandyan? O kaya si JC ba? Wala na daw bate. IT people. Si Glenda, yung unika iha mo. Ayun, sige. Okay. And of course, dito si Races at saka si Ian Aljan Dosano. Sa lahat na makasama natin, sa inyong lahat, magandang umaga po. Si Justine, maraming salamat, Lowell. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako naman po, si Annie Rentoy. Stand by dahil susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga. Happy weekend, everyone!